Hello mga kapolitika, magandang araw muli sa inyo. Heto na naman tayo sa isang panibagong kwentuhan at panibagong issue ang ating pag-uusapan sa videong ito mga kapolitika. Again, kung kayo ay bago pa lang dito sa aking YouTube channel at mahilig kayo sa issue ng lipunan, issue ng ating bansa, please don't forget to like and subscribe for more videos. Ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika is itong si Senador Amy Marcos. So Senador Amy Marcos is nag-attend siya ng rally doon sa Davao noong January 28 na inorganisa ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte. But this time around, nagkaroon uli ng pre-rally itong Duterte dyan sa Cebu kahapon February 25 is hindi umattend itong si Senador Amy Marcos mga kapolitika. Now, ang tanong natin dito mga kapolitika, nagkaroon ba ng tampo itong si Senador Amy Marcos dito sa mga Duterte, especially in front of her nung nakarang rally is maraming mga masakit na salita ang binitawan itong kampo ni Duterte. Kasi in-interview nga itong si Amy Marcos doon sa media mga kapolitika na kung saan is after noong rally sa Davao, tinanong ng media itong si Amy Marcos ano daw ang masasabi niya dito sa mga sinabi ng mga Duterte noong nagkaroon ng rally sa Davao kasi ginamit nga yung issue ng droga, yung issue na weak and wala daw pagmamahal sa bayan itong kasalukuyang administrasyon. So tinanong siya ng media mga kapolitika, pero ang sabi niya doon sa media is bakit parang pinag-aaway nga sila nitong sila Baste at itong si Amy Marcos. At ang sabi niya, nagsorry naman na si Baste. Okay, so ang receive noon ni Amy Marcos mga kapolitika is nagsorry itong si Baste or itong mga Duterte na sa kanilang sinabi doon sa rally. Pero ang sabi pala ni Baste Duterte is nagsorry ito kasi nasaktan itong si Amy Marcos din. So, but hindi doon sa mga kanyang mga sinabi doon sa speech sa kanyang rally sa Davao mga kapolitika. So, siguro kasi may mga sumunod pa na issue na yun the other day is naglabas rin ng kanyang buwelta itong si Baste Duterte. So, tingnan nyo lang, andyan yan sa social media mga kapolitika. Now, going back dito kay Amy Marcos mga kapolitika is siguro nagkaroon rin siya ng tampo and isa rin siguro sa mga factor na hindi na rin umattend si Amy Marcos is parang dumidistansya na rin siya kasi parang hindi nga epektibo itong ginagawa niya na supporter siya ng kanyang kapatid and at the same time supporter din siya ng mga Duterte, hindi maging solid yung kanyang mga supporter mga kapolitika kasi ito yung kakalabas lang na survey ng Magdalo Group. Doon sa previous video na talakay na natin itong mga kapolitika, okay, yung pagbaba ng ranking ni Amy Marcos kasi from the top sumasali siya sa top 3, top 5 hanggang naging top 9 tapos ngayon naging top 11 na lang itong si Amy Marcos sa mga presidential survey kasi mag-election nga next year sa 2025, sa May 2025. So kailangan ni Amy Marcos rin na kumayod at maging popular sa mga tao para makabalik siya dyan sa Senado kasi nasa top 11 na siya at muntikan na talaga siyang malaglag mga kapolitika. So isa rin yun siguro sa mga na-realize ni Amy Marcos na hindi siya dapat kumbaga hindi siya dapat makibaka doon sa kanyang strategy na good camp, bad camp. So ibig sabihin pwede siya sa kanan, pwede din siya sa kaliwa. So yung nakikita ng tao mga kapolitika is hindi talaga naging solid itong at sa katunayan niya pababa itong kanyang ranking dito sa senatorial survey. So na-realize niya na hindi effective yung kanyang strategy. So ang ginawa niya, hindi na lang siya siguro umattend dito sa Cebu kasi kumbaga aside dun sa pagbaba ng kanyang ranking dito sa mga senatorial survey is baka masaktan siya uli at hindi niya i-expect, okay, baka kumbaga expect the unexpected mga kapolitika at in front of her baka may mga masamahang na salita or masakit na salita naman ang bitaw dito sa kanyang kapatid kasi kapatid niya pa rin yan mga kapolitika. Anin at anin niya pa yung ibang tao is blood is thicker than water nga kung meron tayong kasabihan na ganyan, di ba? Blood is thicker than water. So mas matimbang pa rin yung kanyang kapatid kisa sa ibang tao mga kapolitika. Pero hindi naman talaga natin alam kung ano ang tunay na sitwasyon or inisip ni Amy Marcos dito. Baka siguro busy lang siya sa work or abala lang siya sa kanyang gawain kasi nga mag-election next year at kailangan niyang maglibot dito sa ating bansa.
para ma-regain yung kanyang popularity, mga kapolitika. At isa rin sa napansin natin is itong si Inday Sara Duterte, hindi rin siya umattend, mga kapolitika. Siguro dumistansya na rin siya kasi makikita nga natin itong si Inday Sara is busy. Pumupunta siya sa iba't ibang lugar rin. Katulad noong nagkaroon ng namatay yung mga sundalo doon sa pakipaglaban sa Mindanao, mga kapolitika, is pumunta itong si VP Sara. So naglilibot-libot siya. Siguro wala na siyang time or pagod siya or full yung schedule niya. So hindi na siya pumunta dito sa prayer rally. At the same time, iwas bashing na rin, mga kapolitika, kasi kung andun siya tapos yung mga speech doon is mabibigat, so baka madamay pa siya. So kumbaga dumidistansya na rin siya kasi siguro iniisip niya hindi pa panahon kasi wala naman siyang posisyon na tatakbuhan next year, mga kapolitika eh. So 2028 pa yung susunod na laban kasi sa palagay natin is tatakbo talaga na paging presidente itong si VP Inday Sara. So hindi pa time para sa mga ganoong strategy or ganoong mga gawain, mga kapolitika, like rally. So ang inintindi niya ngayon is pupunta sa ibang mga lugar, dadalawin yung mga constituents or itong mga taong bayan. Kumbaga tumutulong siya at dumadalaw siya doon sa mga namatay na mga sundalo. So yun ang pinagkakabalahan ngayon ni VP Inday Sara. And at the same time, bumibisita rin siya sa mga paaralan. Okay, so at wala nga rin ito si Kibuloy dito, mga kapolitikano. Ito rin ang napansin natin. Wala si Kibuloy kasi nga nagtatago ito for his safety. Iwan ko lang kung napansin nyo kung andun siya sa politika rally, pero sabi dito sa post is wala siya, absent itong si Kibuloy. Kasi according doon sa kanyang post or kanyang video na inilabas doon sa social media is itong si Kibuloy, mga kapolitika, is meron ng threat ang kanyang buhay. So sineryoso niya talaga, even though sinabi naman ng mga kapulisan na wala silang natatanggap na anumang intelligence report na ipapatay or rendition itong si Kibuloy, mga kapolitika. Okay, so hindi natin alam kung saan nanggaling yung information niya. But ngayon is nag-iingat siya at hindi nga siya lumalabas sa mga social media at hindi rin siya umattend dito sa political rally ng mga Duterte dito sa Cebu. Okay? So maraming salamat again, mga kapolitika. Yun lang ating masasabi sa isyong ito. Kayo, ano ang inyong opinion at komento hinggil sa mga isyu ng lipunan na ating pinag-uusapan dito sa aking YouTube channel. Again, kung kayo ay bago pa lang, mga kapolitika, please don't forget to like and subscribe for more videos.